Alright, now, so ngayon, pag-usapan natin ulit part 2 ng mga palatandaan na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon. Siyam ito, okay? A few months ago, I was in a relationship that was going nowhere. Isang relasyon na walang patutunguhan, na para bang araw-araw na lang ay palungkot na palungkot ito. Napakahirap ang pakiramdam na yon at takot akong mag-let go. Bakit? Dahil itong pinakamahirap na kadalasang pinagdadaanan ng mga magkasintahan na hindi naging matagumpay ang kanilang relasyon. Pero hindi naglaon na gawa ko pa rin ito. Nakapag-isip ako ng pagdurusa na aking pagdadaanan sa loob ng ilang linggo o maaaring buwan ay mas maigi kaysa naman sa buong buhay na paghihirap. Yung tipong na traumatize ka na at suffocate ka na sa sitwasyon nyo dahil sa pangyayari sa iyo. So I decided to let go and move on with my life para naman matulungan ko ang aking sarili na makahinga. Ay, sarap ng hangin. So itong video blog na ito o audio blog, if you're listening on a podcast, ay para sa mga taong nakakaranas ng kaparehas na sitwasyon. Yung tipong hindi nila kilala ang sarili nila o yung tipong hindi na nila nakikilala ang sarili nila dahil sa litong-lito na sila sa kanilang sitwasyon. Kaya ito ang mga palatandaan na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon. Part 2. Now, here's number 9. Hindi ka na nakakahinga. Naranasan mo ba ang pakiramdam na you can't be yourself in a relationship? Dahil iniisip mo baka hindi niya magustuhan ang iyong ginagawa. But I assume na ang ginagawa mo naman ay talaga namang pawang ikabubuti ng pagsasama nyo. Like yung, for example, pag-pursue mo ng iyong passion o pag-aaral mo ng isang larangan na alam mong makakatulong sa iyo bilang isang tao at upang mas mapabuti nyo pa o mo pa ang iyong sarili para sa inyong dalawa. Para mas maging mabuti kang kapareha sa kanya. Yung pagtaas mo ng value mo upang tumaas din ang antas ng iyong pagiging future life partner ng iyong kinakasama. Well, kung sa tingin mo naman ay makakabuti ang ginagawa mo para sa inyo at hindi niya ito naiintindihan at nakikita at lagi na lang kamalian mo ang kanyang napapansin, then you really have to let go. Sa isang samahan, kailangan mo munang ayusin ang sarili upang maging mabuti kang lover na totoong makapagbibigay ng dekalidad na pagmamahal sa partner mo. Kapag hindi niya maintindihan ito, then your partner does not deserve you. So you have to find someone else that you deserve and appreciates you. Alright? That's number 9. Hindi ka na nakakahinga sa inyong samahan. Number 8. Pilit kang binabago niya. Ikaw ba ay nakikisama sa taong pilit kang binabago? Yung lagi ka na lang ninanag, okay? Dahil gusto niyang baguhin mo ang nakikita niyang mali sa'yo. Well, kung sa tingin mo naman ay wala naman dapat pang baguhin sa'yo and that person keeps on nagging you for you to change, hindi na maganda yan. Alright? But isipin mo muna, baka naman kasi kailangan mo talagang magbago, okay? Dahil hindi mo nakikita ang maling ginagawa mo. So you have to assess yourself. Baka naman kasi kailangan mo lang talagang magbago para sa ikabubuti naman ng samahan nyo. That's number 8. Pilit kang binabago niya. Alright, number 7. Sumakasiyahan lang ng nakaraan ang nakakapag-stay sa iyo. Meaning, lagi mong binabalikan ang nakaraan masasaya nyo at yun lang ang dahilan kung bakit ka nag-stay sa iyong samahan. Ikaw ba ay nasa relasyon na ganito? Yung tipong lagi mo na lang binabalikan ang masayang alaala nyo sa nakaraan para mas maramdaman mo na, masaya naman pala ang present situation namin. Yung pala niloloko mo lang sarili mo. Okay? Alam mo kasi ang isang relasyon ay hindi dapat napapawi ang flame. Okay? O apoy nito. Dapat ito ay mas lalo pang lumakas at lumago. Don't live in the past. Yung mga maliliit na kasiyahan nyo sa simula ay hindi sapat na dahilan para magstay ka dahil darating din ang panahon ay mapapagod ka rin kakabalik-balik sa masayang nakaraan nyo. Pakisamahan mo ang isang tao na hindi mo na mabilang ang masayang nangyari sa buhay nyo. Okay? Dahil you deserve to be happy. Alright. So, that's number 7.
Mga kasiyahan nyo lang sa nakaraan ang binabalikan mo at ang nagiging dahilan kung bakit ka nagstay sa inyong relasyon. Number 6, hinihintay mo siyang magbago o maging mas mabuting partner para sa iyo. Walang sino man ang makakapagbago sa iyo. Wala, okay? At wala ka rin namang kapangyarihan na maguhin mo ang taong kinakasama mo. Kung ikaw ay nakikisama sa isang tao na lagi ka nalang ginagawa ng masama at hinihintay mo na lang siyang magbago para sa iyo, huwag mo nang ubusin pa ang oras at emosyon mo sa taong yan. Ang isang tao na natural ang kasamaan ay hindi basta lang magbabago na parang isang magical. Alright? Dahil nakakasakit na sila sa iyo. Bihira ang taong may kakayahan ng magbago. Dahil na-realize nila na nakakasakit na pala sila. Okay? Dahil kadalasan ng mga taong masama ay walang pag-care sa kapwa. Huwag mo nang hintayin pang magbago at ituring kang tama ng taong ganyan. Maghanap ka na lang ng taong mas mabuti kaysa sa present partner mo. That's number 6. Hinihintay mo siyang magbago o maging mas mabuting partner. Ikaw ang naghihintay. Number 5. Naalala mo ang ex-lover mo o nakaraang relasyon mo habang kasama mo siya. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na masama at naaalala mo ang ex mo bilang mas mabuting kapareha kaysa sa present partner mo, ibig sabihin yan, hindi ka nakikisama sa tamang tao. Di ba nga ang ex ay ex o X? Okay? Dahil hindi ito nag-work, kaya natapos na ito. Pero kung sa current relationship nyo ay naiisip mo pa ang nakaraan mong kinakasama, kailangan mong makahanap ng kapartner na matutulungan kang makalimot ng nakaraan mo at hindi yung manghihinayang ka sa nakalipas. Ang tamang partner ay yung magpapasalamat ka na nakilala mo siya dahil mas mabuti siyang tao kaysa sa ex mo. And that's number 5. Mas naaalala mo yung ex mo kaysa sa current relationship nyo. Number 4, paulit-ulit nilang ginagawa ang isang pagkakamali. Kapag ang tao ay nakakagawa ng masama, they make up for those mistakes, right? And learn their lesson. At hindi na ito ginagawa pang muli. Dahil kung paulit-ulit nila itong ginagawa, ang pag-apologize o pag-sorry ay walang silbi. Walang kwenta. Kung nakikisama ka sa isang tao na lagi ka nalang sinasaktan dahil sa paulit-ulit na ginagawa ang isang pagkakamali, kagaya ng pagsisinungaling, at kahit na nag-usap na kayong dalawa about it, pero inuulit at inuulit pa rin niya, kailangan mo na siyang bitawan dahil hindi na ito healthy para sa inyo. Sabi nga, it is better to hurt someone with the truth than making them happy with lies. Mas mabuti pa yung masaktan ka sa katotohanan kaysa naman maging masaya ka sa isang kasinungalingan. That's number 4. Paulit-ulit nilang ginagawa ang isang pagkakamali. Number 3. Ang hirap i-please ng partner mo. Kahit anong gawin mo, okay, ay hindi mo talaga siya napapasaya. Nasa kanya na ang lahat, pati ang puso mo. Pero wala pa rin. Yung lagi pa siyang naghahanap at hindi makontento sa pinapakita mong affection at dedication. Huwag kang makisama sa ganitong tao dahil darating ang panahon na sarili mo na ang sisisihin mo dahil sa problema niya. May mga tao nga lang talaga na mahirap masatisfy at ayaw lumigaya sa kung anong meron sila. Huwag mo nang sayangin ang oras at feelings mo sa ganyang tao. Okay, that's number 3. Ang hirap i-please ng partner mo. Number 2, hindi nag-e-effort ang partner mo. Ginawa mo ng lahat upang maging mabuti lang ang pagsasama nyo. Pero wala pa rin. Dahil ikaw lang ang gumagalaw para ma-achieve nyo ito. Yung pakiramdam mo ay one-sided love affair dahil ikaw na lang lagi ang may effort na ginagawa. Iwanan mo na yan. At pumili ka ng taong na-appreciate ang efforts mo at gagawin din ang kanyang makakaya upang pareha kayong mag-work sa ikabubuti ng iyong samahan. Makisama ka sa taong marunong magpasaya ng kanyang kapareha. That's number 2. Hindi nag-e-effort ang partner mo. Ito na number 1. Pinipigilan ka ng partner mo. Kung ikaw ay nakikisama sa isang taong lagi ka nalang pinipigilang gawin
o abutin ang goals mo at dreams mo sa buhay, hindi siyang taong para sa iyo. Dahil ang totoong partner or life partner ay ang taong susuportahan ka sa makakabuti sa iyo. Kung hindi pa naman kayo mag-asawa at ikaw ang babae, and he keeps on holding you back para abutin ang pangarap mo, mali na yan. That's selfishness. So you have to move on and let go. It is better to be single than to be with someone who holds you back. Ngunit kung mag-asawa na kayo, okay, ibang usapan na yan. Dahil according sa tamang teaching, women must submit to their husbands. Dahil isa na kayo. You're no longer two, but you are already one. Isa na kayo. Okay? At ang duty ng lalaki, okay, ang dapat gawin ng lalaki bilang asawa ay mahalin at suportahan ang kanilang kapareha. Lalong-lalo na ang kanilang asawa. So, more about this sa mga susunod nating podcast. Okay? Sa mga susunod nating tips. Para naman sa mga mag-asawa at nagpaplanong mag-asawa. Kung sa ganito kayong sitwasyon, let me encourage you to submit your cares to God. Kasi He knows what is best for you. He knows what is best for us. Okay? Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya, all we need to do is to let Him take our concerns and fears at hindi na tayo pababayaan. Just accept Christ as your Lord and Savior and you'll be fine. Trust me, kasi ginawa ko na yan. So, I am leaving you some questions. Paano ka ba nag-move on? At gaano ba katagal bago ka tuluyang nakausad? So, you have to leave your comments below, alright? And I will be reading those. Hihintayin ko yan. So, as always, my name is Ronaldo on Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Bye for now. God bless you and see you next time.